Good morning po sa bawat isa sa atin. Sino po naniniwala, umpisa pa lang ng pagdating ng tao dito sa mundo, meron ng malinaw na purpose ang pagdating niya dito sa mundong ito. Totoo po ba yan? Sino naniniwala, merong malinaw na purpose ang pagdating mo dito sa mundo? At the same time, merong malinaw na purpose bakit nabuhay ka dito sa mundong ito. At sino po naniniwala, umpisa pa lang na maging bahagi ka ng mundo, meron ng malinaw na purpose bakit naging bahagi ka ng buhay na ito. At alam niyo po, every time na nabibigo ang tao na mabuhay ayon sa purpose na inilagay sa kanya, nagkakaroon ito ng negative impact sa inner life ng isang tao. Totoo ba yan? Once na yung purpose na meron ka ay hindi nangyayari, nagkakaroon ito ng negative impact sa inner life ng isang tao. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng negative impact sa inner life ng isang tao kapag ka nabibigo siya na mabuhay dun sa purpose na inilagay ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, again, merong malinaw na dahilan bakit naririto ka. Merong malinaw na dahilan bakit naging bahagi ka ng mundong ito. Merong malinaw na dahilan bakit nabuhay ka. At lahat ng purpose na yon, pagka hindi nangyayari, ang laki ng negative impact sa inner life mo. Lalo na sa buhay ng isang magulang. Sino po naniniwala? May malinaw na purpose ang Diyos bakit naging magulang ka. Totoo ba yan? Sino po ang mga magulang dito? Taas ang kamay. At sino naniniwala? Lalo na sa isang tatay, merong malinaw na dahilan ang Diyos bakit ikaw ang tatay sa loob ng pamilya nyo. Totoo ba yan? Merong malinaw na dahilan ng Diyos bakit ikaw ang tatay ng mga anak mo. Na pwede namang hindi ikaw, pero ikaw ang inilagay ng Diyos na maging tatay ng iyong anak. Alam niyo po, again, hindi pwedeng hindi magkaroon ng negative impact sa buhay ng isang tatay sa kanyang inner life pag hindi niya nagagampanan ang kanyang tungkulin bakit siya ang tatay ng kanyang mga anak. At the same time, bakit siya ang tatay sa loob ng pamilya na yon? Alam niyo po, now ang tanong dito, ano ba yung mga pwedeng maramdaman ng isang tatay, ng isang ama, pag nabibigo siyang lakaran ang purpose ng buhay niya? Para po doon sa mga tatay na, para doon sa mga magiging tatay pa lang, at para doon, again, sa mga nagkukunwari na binata pa pero tatay na, at saka doon sa mga mukhang tatay lang, dapat malinaw kung ano ba ang nagiging resulta nito sa buhay ng isang tatay pag nabibigo siyang lakaran ang kanyang purpose. Ano ba ang nagiging impact nito? Negative impact sa inner life ng isang tatay. Alam niyo po, unang-una, feeling of dissatisfaction. Totoo ba? Ang hirap maramdaman na satisfied ka sa buhay kung nabibigo kang lakaran ang pagiging tatay mo. Sino po rito nalulungkot pagka hindi niya nabibigyan ng pambaon, pampang-aral yung kanyang mga anak? Sino po rito nalulungkot kapag hindi niya na i-guide, hindi niya nasasamahan yung mga anak niya, lalo na doon sa mga importanteng panahon sa buhay ng kanyang anak? Alam niyo po, again, hindi pa pwedeng makaramdam ka ng satisfaction pag hindi mo nalalakaran ang pagiging tatay mo. Alam niyo po, parang ang hirap maramdaman ng satisfied ka sa buhay mo kung hindi naman nararamdaman ng mga anak mo ang pagiging tatay mo. At parang ang hirap maramdaman na satisfied ka sa buhay kung hindi naman nararamdaman ng pamilya mo ang pagiging tatay mo sa kanila. Kasi nga ito po ang totoo. Kahit gaano pa kalayo ang narating mo sa buhay, pag may asawa kang iniwan, alam niyo po, hindi mo naman mararamdaman ang totoong satisfaction ng buhay. Totoo po ba yan? Kahit ang layo-layo ng narating mo sa buhay, pero alam mo, meron kang iniwan na asawa, hindi mo mararamdaman na ang satisfaction sa buhay. Kahit gaano pa kalayo ang narating mo sa buhay, pag may mga anak kang iniwan, hindi mo naman mararamdaman ang totoong satisfaction sa buhay. At pagka meron kang, alam mo, may pamilya kang iniwan, hindi mo mararamdaman ang totoong satisfaction sa buhay. Yun yung unang-unang mararamdaman ng isang tao, lalo na ng isang tatay,
pag hindi niya nagagampanan yung purpose, bakit siya ay isang tatay? At bakit siya ang tatay dun sa tahanan na yon? Ikalawa, feelings of deep regret. Alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi ka magkaroon ng malalim na regrets kapag ka yung nasayang mo yung chance na maging mabuting tatay ka sa iyong mga anak. Sino po naniniwala? Hindi naman forever yung chance na binigay ng Diyos para maging mabuting tatay tayo sa ating mga anak. Totoo po ba yan? May mga pagkakataon o certain period of time lang na pwede kang magpakatatay sa mga anak mo. Ano ibig sabihin? Time will come, pwedeng hindi mo na magampanan o hindi na nila kailangan yung pagpapaaral mo, yung paggabay mo, yung mga bagay na alam mo pwedeng lumipas sa buhay nila. At darating yung point na alam mo na kaya na nila. Totoo po ba, isang araw, hindi naman kailangan na ng mga anak ang pagpaaral ng mga magulang eh. Lalo na ng isang ama. Time will come, makakatapos sila at hindi naman habang buhay na mag-aaral lang ang mga anak. Alam niyo po, hindi naman habang buhay na hindi nila kakayaning tumayo sa kanilang sariling paa. Time will come, darating yung point na yung mga anak natin, makakaya nilang tumayo sa sariling paa nila. At kailangan nilang tumayo doon sa sariling paa nila. Alam niyo po, again, ito po ang totoo. Hindi ka pwedeng hindi magkaroon ng malalim na regret sa buhay pag hindi ka naman naging mabuting asawa sa babaeng ibinigay ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, doon sa mga sumakabilang bahay, ang mga asawa, maniwala ka, hindi naman makakaramdam ng totoong satisfaction. Hindi pa pwedeng hindi makaramdam ng regrets ang isang tao na nang iwan ng asawa. Alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi magkaroon ng malalim na regret sa buhay ang isang tao, lalo na isang tatay, pag nasayang niya ang chance na maging mabuting haligi ng tahanan. Alam niyo po, what's the point? Iba ang lalim ng panghihinayang sa buhay pag ang pinanghihinayangan mo may kinalaman sa mga anak mo. Totoo po ba yan? Iba ang lalim ng panghihinayang kapag kayong regrets mo may kinalaman sa asawa mo. At iba ang lalim ng regrets kapag kayong pinanghihinayangan mo may kinalaman sa pamilya mo. Bakit sa tingin nyo, iba ang lalim kapag kayong regrets natin ang pinanggagalingan yung mga taong importante sa buhay natin. Ito po ang totoo. Ano mang nasayang mo para sa mga anak mo? Panahon, pagmamahal, paggabay, paglipas ng chance na yon, hindi na maibabalik yon. Ano mang chance o ano mang nasayang mo para sa asawa mo, panahon, pagmamahal, pag nasayang yung chance na yon, hindi na maibabalik yon. At anumang nasayang mo para sa pamilya mo, panahon, pagmamahal, paggabay, paglipas ng chance na yon, hindi na maibabalik yon. Kasi nga yung panahon na dapat kasama mo, yung anak mo, pag nasayang mo na, kahit anong lalim ng regrets, hindi mo na maibabalik yon. Yung panahon na dapat kasama mo yung asawa mo, pag nasayang mo na, kahit anong lalim ng regrets, hindi mo na maibabalik yon. At yung panahon na dapat kasama mo yung pamilya mo, pag nasayang mo na, hindi mo na maibabalik yon. Kahit anong lalim ng regrets na meron ka sa puso mo. So, mga bagay na pwede nating maramdaman kapag ka ang isang ama ng tahanan, hindi niya nalakaran yung purpose ng buhay niya, bakit siya ay isang tatay, bakit siya ang tatay doon sa tahanan na yon. Hindi siya makakaramdam ng totoong satisfaction. At the same time, ang lalim ng regrets na pwede niyang maramdaman. Ikatlo, feelings of lack of direction. Alam niyo po, sino naniniwala, when you fail to live within your purpose, isa sa pwede mong maramdaman, yung kawalan ng direction. Totoo po ba yan? Pag ang isang tao, nabubuhay ka doon sa labas ng purpose ng buhay mo, ang isa sa mga pwede mong maramdaman, parang walang direksyon ang pinupuntahan ng buhay mo. And at the same time, kapag ka ang isang tao, lalo na ang isang tatay, kapag ka hindi nabubuhay sa purpose ng kanyang buhay, hindi pwedeng hindi niya maramdaman
na para siyang nawawala or naligaw. What's the point? Kaya nga pansinin nyo, ang tawag doon sa nang iwan ng asawa, pag tinanong mo, nasaan yung asawa mo, ano sinasagot? Naligaw ng ano? Ng landas. Kaya nga pansinin nyo, ang tawag doon sa mga nang iwan ng anak, ano tawag sa kanila? Naligaw ng landas. At yung mga nang iwan ng pamilya, bakit sila tinatawag na naligaw ng landas? Simply because hindi ka nabubuhay. Pag hindi ka nabubuhay sa purpose ng buhay mo, nawawala ng direksyon ang buhay mo. Nawawala ka dun sa direksyon na dapat iyon ang nilalakaran ng buhay mo. Ano pinapakita nito? Kahit anong ganda ng dahilan, tandaan nyo po, kahit anong ganda ng dahilan, bakit iniwan mo ang asawa mo, hindi nito pwedeng i-justify yung pang-iiwan mo sa iyong asawa. Hindi siya magiging tamang landas kahit kailan ang pang-iiwan sa asawa. Kahit anong ganda ng dahilan mo, bakit mo iniwan ang mga anak mo, hindi kailanman magiging tamang landas ang pang-iiwan sa mga anak. At kahit anong ganda ng dahilan mo, bakit mo iniwan ang pamilya mo, kahit kailan hindi siya magiging tamang landas ang pang-iiwan sa pamilya. Pero ang pinakamatindi ron, yung kahit panindigan pa ng isang asawa, ang pang-iiwan sa asawa, sa sarili niya, hindi niya mararamdaman na naging tama ang pinili niyang landas. Alam niyo po, kahit panindigan pa ng isang tatay ang pang-iiwan niya sa kanyang mga anak, kahit kailan hindi niya mararamdaman sa puso niya na tama ang naging desisyon niya. At ang masakit pa doon, sometimes, kung kailan gusto mo nang itama yung landas mo, sa dami ng panahong sinayang mo, naubusan ka na ng panahon. Ang mas masakit doon, minsan, kung kailan gusto mo nang itama ang landas na dapat mong lakaran sa buhay mo, minsan, hindi lang panahon ang naubos sa'yo, maging yung pagkakataon. At ang pinakamatindi ron, ang pinakamasakit doon, sometimes, kung kailan gusto mo nang itama yung landas ng buhay mo, hindi lang panahon, hindi lang pagkakataon, minsan, wala ka na ring relasyong mababalikan. Kasi, alam niyo po, minsan, yung absence ng isang tao sa buhay ng isang tao, nakakasanayan. Kahit sa umpisa, pero later on, dahil sa tagal ng panahon na iniwan ang asawa, nakakasanayan na nung asawa na wala na siya sa buhay niya. Minsan sa tagal na iniwan yung mga anak, nakakasanayan na ng mga anak na wala na silang tatay. At minsan sa tagal na iniwan ng pamilya, nakakasanayan na ng pamilya na wala na silang tatay. Ganong katindi ang pwedeng maging impact nito sa buhay ng isang tao, lalo na ng isang tatay na hindi nakalakad sa purpose ng kanyang buhay. Kaya nga ganong kaimportante na maging malinaw sa atin yung purpose ng buhay natin bilang mga tatay, yung role ng buhay natin bilang mga tatay, yung responsibilities, bakit nilikha tayo ng Diyos at nilagay sa isang pamilya. Alam niyo po, napaka-importante na maging malinaw sa atin ano yung mga roles na yon, ano yung mga responsibilities na yon, ano yung mga inutos sa atin ng Diyos. At alam niyo po, lahat yon ibinigay ng Diyos when God created man, His role, His responsibilities, and command to Him. Meaning, maraming bagay makikita natin, nung likhain pa lang ng Diyos, ang lalaki, ibinigay na ng Diyos yung role niya, yung responsibilities niya, yung command ng Diyos para sa kanya. Now, the question is, ano ba ang role, ano ba ang responsibilities, ano ba ang command na unang-unang ibinigay ng Diyos when He created
man. Alam niyo po, unang-una, first thing God gave to man is place. Ang unang-unang ibinigay ng Diyos sa lalaki, sa tao, ay isang lugar na ang tawag ay Eden, the presence of God, so that He may take rest. Sabi doon sa Genesis chapter 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Sa tingin nyo, bakit sa dinami-dami ng pwedeng gawin ng Diyos nang likhain niya si Adan, bakit ang unang-una niyang ginawa, nilagay niya ito doon sa Garden of Eden? Pwede namang iba yung paglagyan ng Diyos sa kanya, pero doon siya inilagay ng Diyos at ang sabi ng Panginoon, bungkalin mo yan at ingatan mo. Sabi doon, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Sa tingin nyo, hindi ba self-sustaining yung mundong pinaglagyan ng Diyos sa tao? Hindi ba yung mundo na pinaglagyan ng Diyos sa kanya ay pwede nang masustain yung kanyang mga pangangailangan? Bakit sinabi pa ng Panginoon na bungkalin mo yan at ingatan mo? Sa tingin nyo, naging redundant ba o inulit lang ng Diyos yung sinabi niya dito sa Genesis chapter 3 verse 23 nang sila'y palayasin sa Garden of Eden, ang sabi doon ng Panginoon, kaya't pinalayas siya ng Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano sa tingin nyo ang pagkakaiba ng dalawang verse na yon, specifically yung after ng word na bungkalin? Yung isa, after ng word na bungkalin, ang sabi doon, sumunod agad ang salitang ingatan. Doon sa Genesis chapter 2:15, ang sabi ng Panginoon, bungkalin mo yan at ingatan. Doon sa pangalawa, ang sabi doon, sumunod yung words na ang lupaing pinagkunan sa kanya. Bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Is it the same or two different things with different meaning? Ano sa tingin nyo? Magkaparehas lang ba sila o magkaiba sila? Now, para mas maunawaan natin ang pagkakaiba nito, tingnan natin yung original word na pinanggalingan ng salitang Garden of Eden. Ang Garden of Eden sa Hebrew, ang sabi doon, Gan Eden. Sa Latin, Paradisus or Garden of God. Now, sa tingin nyo, bakit kaya sinabi ng Panginoon doon sa Luke 23:43 na, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Sobrang laki ng kinalaman nito para maunawaan natin yung pagkakaiba ng utos kay Adam sa Genesis 2:15 at sa 3:23 na parehas na bungkalin. Alam niyo po, malinaw yung una, yung Garden of Eden, it's more of God's presence than a mere thing na dapat bungkalin at ingatan. Iyon yung sinasabi doon sa Genesis chapter 2 verse 15 na sabi ng Panginoon nung ilagay siya sa hardin o sa Garden of Eden, ang sabi ng Panginoon, bungkalin mo yan at ingatan mo. Yung sinasabi dito ng Panginoon, God, He was talk about His presence na dapat ingatan ni Adam o ni Adan, na dapat i-cultivate niya yung presence, yung fellowship niya sa Panginoon at ingatan niya to. Kasi nga, from the very beginning, nang likhain ng Diyos ang tao, present and available na lahat ng needs na meron siya. In fact, ang sabi nga ng Panginoon, nagpaalala pa siya, ang sabi niya, makakain niyo lahat ng bunga ng puno, maliban doon sa puno ng
na bunga ng kaalaman. So ano ibig sabihin nito? From the very beginning, nang likhain sila ng Diyos, ang tao, nandoon na lahat ng kailangan nila. So yung sinasabi ng Panginoon, from the very beginning, dito kay Adan, dapat ingatan niya yung kanyang relasyon, yung kanyang fellowship sa Panginoon. Now, ang kailangan niyang bungkalin, ang kailangan niyang ingatan, yung relasyon, pero nasira nang siya at si Eva ay bumagsak sa kasalanan. So ano ang primary na nawala sa kanila nang bumagsak sila sa kasalanan? Yung fellowship nila sa Panginoon. Now, paano na-restore yung fellowship na yan? Ephesians chapter 2, verse 10, ang sabi doon, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Now, another important question is, ano kinalaman nito sa role at responsibilities sa command ng Diyos para sa isang tatay? Alam niyo po, una, ang sabi doon sa ating binasa sa Genesis chapter 2, verse 15, inilagay siya ng Diyos doon sa Garden of Eden para ito ay kanyang ingatan, bungkalin, upang siya ay magkaroon ng kapahingahan, so that he may take rest. Ano pinapakita nito? Man will never find rest apart from the presence of God. Sino po naniniwala? Nakakapagod ang buhay. Totoo po ba yan? Sino minsan nakaramdam na napagod na sa buhay? And at the same time, sino po naniniwala nakakapagod ang maging tatay? Totoo po ba yan? Minsan, hindi mo maiwasan na gaano mo kamahal ang mga anak mo, pero may mga anak talagang papagurin ka. Papagurin ang pasensya mo, papagurin talaga yung lahat sa iyo uubusin. At the same time, sino po naniniwala nakakapagod maging asawa? Umamin na kayo. Sino rito kayang umamin? Nakakapagod maging asawa. Yung kahit mahal na mahal mo yung asawa mo, pero kapag dumating ka, walang ginawa kundi hinanap kagad yung sweldo mo, sa halip na pagpahingahin ka, uulatan ka kagad ng mga kailangan. Sino rito naramdaman na minsan, parang gusto mo nang mapagod sa asawa mo? Ako lang po ba yon? Yung napapagod sa asawa? Alam niyo po, again, that's the reality of life. Hindi mo pwedeng sabihin na puro kapahingahan ang relasyon. No. Hindi mo pwedeng sabihin na puro kapahingahan lang ang pagiging tatay. Nakakapagod, lalo na yung mga anak na hindi naiintindihan ang responsibilidad, ang bigat ng responsibilidad ng pagiging tatay. At maging sa pagiging asawa, nakakapagod. Time will come, makakaramdam ka rin ng pagod. Alam niyo po, ano tinuturo dito sa atin ng Panginoon? Sobrang nakakapagod ang buhay. Nakakapagod ang pagiging tatay, nakakapagod ang pagiging asawa. Kaya nga dapat alam ng isang tatay na sa nakakapagod na buhay, Diyos dapat ang kapahingahan mo. Dapat malinaw sa iyo yun. Dapat alam ng isang tatay sa nakakapagod na role ng isang tatay, ng isang asawa, Diyos dapat ang kapahingahan mo. Kasi pag hindi naging malinaw sa iyo yung bagay na ito, pag napagod ka sa buhay mo, hahanapin mo o pwede mong hanapin ang kapahingahan sa ibang babae. Pag napagod ka na sa relasyon mo, hahanapin mo na yung kapahingahan nito sa ibang babae. Sa halip na hanapin mo ang kapahingahan sa Diyos dahil napapagod ka sa iyong relasyon, hahanapin mo na lang sa ibang babae ang kapahingahan. Pag hindi naging malinaw sa isang tatay na dapat ang kapahingahan niya ang Diyos, pag napagod siya, pwede niyang hanapin ang kapahingahan
sa sugal, sa bisyo, and even sa barkada. Which later on, mas magdadala lang ng mas maraming pagod sa kanya. Kaya nga doon siya unang inilagay ng Diyos sa Garden of Eden, which is more of relationship, more of presence of God than a mere things or a mere place, kasi nga alam ng Diyos, later on, mapapagod ang tao. Mapapagod ang isang tatay. Kaya nga, ang unang-unang pinaglagyan sa kanya ng Diyos, yung presence ng Diyos so that He may take rest. Ikalawa, man will never find rest by finding religion, but by finding relationship with Jesus. Alam niyo po, wala namang relihiyon ang kayang magbago ng tao eh. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Even yung nagsasabing uma-attend sa mga Christian churches, sa mga born-again churches, pag tuloy ka pa rin sa pambababae, baka nagkaroon ka lang ng religion, pero hindi ng relasyon kay Kristo. Pag tuloy ka pa rin sa buhay na puno ng kasalanan, baka nag-iba ka lang ng pinupuntahang simbahan, pero ang buhay mo wala namang nabago. You will never find rest kahit ilang libo pa maging babae mo sa buhay. You will never find rest kahit na gaano pa ang maging bisyo o taas ng bisyo na puntahan mo sa buhay mo. Alam niyo po, apart from God, hindi mo matatagpuan ang totoong kapahingahan. Tandaan niyo po, pag araw-araw mong hinahanap ang Diyos sa buhay mo, hindi ka magkakaroon ng panahon na maghanap ng ibang babae liban sa asawa mo kahit napapagod ka na sa kanya. Pag araw-araw mong hinahanap ang presensya ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magkakaroon ng panahon na maghanap ng kapahingahan sa bisyo, sa barkada, kahit napapagod ka na sa pagiging tatay mo. Kaya nga, again, unang-unang pinagdala ng Diyos sa tao, lalo na sa isang tatay, yung presence niya. Kasi nga, sa presensya ng Diyos, may totoong kapahingahan. Ikalawa, first thing God gave to man is image, so that He may rightfully portray moral. Ang sabi doon sa Genesis 1:26, let us make man in our image according to our likeness. Pansinin niyo, yung pinaka-climax ng creation, ng likhain ng Diyos ang tao. Iyon yung pinaka-climax ng creation eh. Kasi walang kwenta lahat yung mga naunang nilikha ng Diyos kung wala ang tao. Alam niyo po, ang sabi doon, at nangyari ito, again, before lahat-lahat ng kailangan ng tao ay malikha na ng Diyos. So, iyon yung pinaka-climax doon. Lahat ng kailangan ng tao matapos likhain ng Diyos, nilikha niya ang tao. Ang sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis or image. And again, doon po sa mga dumaan na, sa mga lesson natin, that likeness, that image has nothing to do with physical attributes. Especially or specifically, clearly talk about moral aspect that God attributes to us. Ang tanong, ano ba yung moral attributes na yon ng Diyos sa tao? Ano ba yung inattributes na yon ng Diyos sa tao? Again, hindi po ito physical attributes. It is a moral attributes. Una, yung love o yung pagmamahal. Humans have the ability to love, which is different from the animal kingdom, reflex or responses. Kung bakit nakapagmamahal ka,
Kung bakit automatic nagmamahal ka kahit na doon sa mga taong hindi ka mahal-mahal, simply because God attributed you nung klase nung moral na yan. Yung pagmamahal na yan, sa Diyos nang galing yon. Kahit minsan parang ayaw mo nang mahalin ang isang tao, nagagawa mo pa rin mahalin simply because may inattribute sa Diyos sa iyo na pagmamahal. Wisdom. Human have the ability to think in spiritual ways and acquire knowledge. Kung bakit nakakapag-isip ka, sino po rito nakakapag-isip pa? Sino rito may isip pa? Tandaan niyo po, lahat yan attributed ng Diyos sa iyo. And at the same time, hindi lang basta pag-iisip, kundi on spiritual ways. Alam niyo po, despite na bumagsak ka sa kasalanan, despite na bumagsak ang tao sa kasalanan, may kakayanan ka pa rin mag-isip ng mga spiritual na bagay simply because mayroong inattribute sa iyo ang Diyos ng wisdom. So, another thing is righteousness. Humans have the ability to be just and true. Kung bakit may mga sundot sa puso ng isang tao, pag hindi siya nagiging matuwid at totoo, sino po rito nakakaramdam ng ganon, na merong something sa puso mo, pagka meron kang, alam mo, hindi totoo na sinabi mo. Totoo mo ba yan? Sometimes, kahit hindi mo sadyain, meron kang nararamdaman sa puso mo. Pag hindi ka nagiging just, hindi ka nagiging true, simply because merong inattribute sa iyo ang Diyos na tinatawag nating holiness or righteousness. So, ang Diyos na matuwid, nag-attribute sa iyo ng katwiran at ng pagiging totoo. And another thing, yung holiness. Humans have remnants of their original nobility. Ano ibig sabihin ito? Sa kabila ng sobrang kasamaan ng isang tao, may makakapaka pa rin kabutihan sa kanya eh. Simply because nanlikhain siya ng Diyos, merong inattribute sa kanya ang Diyos na holiness. Despite na bumagsak siya sa kasalanan. So, merong remnant ng original nobility sa isang tao. At yung huli, yung tinatawag nating free will. Humans have the ability to choose freely and model who they can. Lahat ng kakayanan mo sa pagpili sa kung sino ka, sa kung ano ka sa hinaharap, lahat yon inattributes ng Diyos sa iyo. Now, ang tanong, bakit sa to sa unang ibinigay ng Diyos sa lalaki? Yung moral o yung image, bakit isa to sa unang ibinigay ng Diyos sa tao? Una, fatherhood was earned, not given. Tandaan niyo po, sino naniniwala ang pagiging tatay isinasabuhay, hindi basta-basta nakukuha. Sino po naniniwala ang pagiging tatay ipinapakita, hindi dahil may anak ka, tatay ka na. Totoo po ba yan? At sino naniniwala ang pagiging tatay ginagawa at hindi dahil gumawa ka ng bata, tatay ka na. Kasi nga, pwedeng may anak ka, pero pag nasa ibang bahay ka, hindi ka nagpapakatatay. Iyon ang ibig sabihin nun. Pwedeng may anak ka, pero ang nanay nila, hindi ang nanay nila ang kasama mo, ibig sabihin, hindi ka nagpapakatatay. At pwedeng may anak ka, pero kahit 5 duling, hindi mo nasuportahan ng anak mo, hindi ka nagpapakatatay. Fatherhood was earned, not given. What's the point? A true father is strongly uphold the sanctity of marriage. Ang totoong tatay, tandaan niyo po, nagpapahalaga sa kadalisayan ng kasal. A true father is strongly uphold the sanctity of his body. Ang totoong tatay, di babahiran ng dumi ang pagkatao niya dahil sa panandaliang aliw. And true father is strongly uphold the sanctity of his role to his children.
Ang totoong tatay, walang pambabae, pero may pangpaaral sa mga anak. Totoo po ba yan? Pag totoong tatay ka, wala kang pambabae pero may pampaaral ka sa mga anak mo. Ang totoong tatay, walang pambisyo pero may pampakain sa kanyang mga anak. At ang totoong tatay, walang pambarkada pero may pambili ng gamot ng mga anak pag nagkasakit. Meaning, hindi dahil may anak ka, tatay ka na. Dahil ang pagiging tatay, it was earned and not given. Ikalawa, one of the greatest failure of fatherhood is failure to set a moral example to his children. Sino po naniniwala? Dapat sa pamilya, lalo na sa tatay, unang-unang natututunan ng bata ang pagmamahal. Totoo po ba yan? Dapat ang pagmamahal, unang-unang natututunan sa pamilya, lalo na sa isang haligi ng tahanan. Pero paano matututunan ng isang bata ang totoong essence ng pagmamahal kung ang nakita niya sa tatay niya, ipinagpalit sa iba ang nanay niya? Paano matututunan ng isang bata ang totoong essence ng pagmamahal kung ang nakita niya sa tatay niya, may pang red horse, may pang sigarilyo, pero walang pambigay na pambaon sa kanya? Sino po naniniwala? Dapat sa pamilya, lalo na sa isang haligi ng tahanan, unang-unang dapat natututunan ng bata yung righteousness. Pero paano niya matututunan ang totoong essence ng righteousness kung ang nakikita niya sa tatay niya, sinasaktan ang nanay niya? Physically, verbally, financially, emotionally. At paano niya matututunan ng isang bata ang totoong essence ng righteousness kung ang nakikita niya sa kanyang tatay nagsisimba pero may ibang pamilya? Paano matututunan ng isang bata ang totoong essence ng holiness kung ang nakikita niya sa tatay niya pagkatapos umupo sa simbahan, uupo sa inuman, uupo sa sugalan? At paano matututunan ng isang bata ang totoong essence ng holiness kung ang nakikita niya sa tatay niya, hindi tatay, kundi isang taong mapanakit at walang pakialam sa kanya? Tandaan niyo po, ang pananakit sa mga anak, hindi lang physical, emotional, psychological, financial, mararamdaman ng mga bata. Yung wala ka lang pakialam sa kanila, pananakit na sa kanila yon. Lumalaki silang wala kang pakialam, nagkakaisip silang wala kang pakialam, sinasaktan mo nun ang anak mo. Kaya nga ang Panginoon, una niyang ibinigay sa tao, hindi lang yung kanyang presence para sa kapahingahan, kundi yung kanyang image so that He may rightfully portray moral. Maging mabuting halimbawa. And finally, God created first man so that he may responsibly take good care the next with her wife. Naisip niyo ba yon? Bakit nga ba lalaki ang inuna ng Diyos na likhain? Para maalagaan niya yung susunod na lilikhain ng Diyos. At sino yung sinunod na nilikha ng Diyos? Yung kanyang asawa. Sino po naniniwala? Dapat malinaw to, lalo na sa mga tatay, sa mga lalaki, na kaya ikaw yung unang nilikha ng Diyos simply because gusto ng Diyos yung susunod niyang likhain, iingatan mo. Sabi doon sa Genesis chapter 2:22, then the Lord God made a woman from the rib He had taken out of the man, and He brought it to the man. Bakit kaya sa tingin nyo, again,
Hindi gaya ni Adan, humulma ang Diyos mula sa alabok, pero si Eva, kinuha mula sa tadyang ni Adan. Bakit kaya sa tingin nyo, dinala pa ng Diyos? Sabi doon sa second part ng ating binasa, ang sabi doon, dinala siya sa lalaki. Bakit kailangan pandalin ng Diyos? Bakit? Pwede naman matapos likhain. Pagkagising ni Adan, magulat na lang siya, meron na siyang kasama doon. Pero bakit dinala pa sa kanya ng Diyos? Una, ang pagkuha ng tadyang mula sa lalaki, tandaan niyo po, para likhain ang babae, signifies close connection and equality. Pansinin niyo, maraming nagbabasa ng Biblia, pag binasa yung part na yon, parang simpleng statement lang yung kanilang binasa o yung dating doon sa kanila. Pero ang totoo, sobrang halaga yung ipinahatid na mensahe bakit sa tadyang ni Adan kinuha ang babae. It sent a message na dahil ito'y kinuha mula sa kanyang tadyang, laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto. Genesis chapter 2:23, second part, siya ay tao din at hindi hayop. Na ibig sabihin, ang babae, lalo na asawa, ay dapat na tinatratong tao at hindi hayop. Iyon yung isa sa ipinapakitang mensahe o dinadalang mensahe, bakit hindi ginawa ng Diyos sa prosesong gaya kay Adan ang paglikha niya sa asawa nito. At kung bakit ribs o tadyang at hindi parte o ibang parte ng katawan ni Adan ang kinuha ng Diyos, pwede namang ibang parte ng katawan ni Adan simply because ribs signifies lateral relationship as partner to work and to live side by side. Iyon ang ibig sabihin nun, bakit yung tadyang ang kinuha ng Diyos? Kasi nga, it signifies lateral relationship to work as a partner, to work and to live side by side. Ano ibig sabihin ito? Sa lahat po ng asawang lalaki, magiging asawang lalaki, kaya siya kinuha sa tadyang mo para siya ang makatulong mo sa buhay. Hindi ang katrabaho mo, hindi yung ex mo, at lalong hindi yung kachat mo pagtulog na ang lahat. Sa lahat po ng asawang lalaki at magiging asawang lalaki, kaya siya kinuha sa tadyang mo para siya ang makasama mo habang buhay. Hindi yung 7 years relationship, ipagpapalit mo sa 2 weeks na relationship. Yung iba hindi updated. Sa kay Sir at sa kay Ma'am Marilag. Sino updated doon? Nabasa ko lang yung kay Senyora. Alam niyo po, tandaan niyo, kaya siya kinuha ng Diyos sa lahat ng lalaki. Kaya siya kinuha sa tadyang mo para siya yung makasama mo habang buhay. Hindi yung nakilala mo lang sa trabaho mo, hindi yung nakikiangkas sa motor mo. Sa mga nagtatrabaho po, tandaan niyo, baka mamaya may nakikiangkas sa yung babae, yung asawa mo, pag inangkas mo sa likod, tapos yung nakikiangkas sa iyo sa harap mo, at nakaharap pa sa iyo, baka mamaya nakakunyapit pa sa iyo, katrabaho mo. Alam niyo po, ang ibinigay ng Diyos sa iyo para makasama mo sa habang buhay, yung asawa mo na kinuha sa tadyang mo. Hindi yung nahihingahan mo ng problema. Sa mga tatay po, sa mga asawang lalaki, huwag kang maghihinga ng problema mo sa mga babae na pwedeng mahulog ang loob mo. Alam niyo po, hindi siya.
hindi siya ang binigay ng Diyos para makasama mo habang buhay. Ikalawa, when God brought Eve to Adam, it signifies of stewardship to take good care of her wife. Una, bakit sa tadyang kinuha ang babae? Simply because para siya ang makasama mo habang buhay. Na buto ng iyong buto at laman ng iyong laman. Ikalawa, bakit dinala pa siya ng Diyos sa kay Adan? Pwedeng iwan na lang simply because it signifies of stewardship. Na ibig sabihin, kaya hindi siya basta iniwan ng Diyos sa kay Adan, inintay pa ng Diyos na magising si Adan at ibinigay sa kanya, dinala sa kanya si Eva, simply because ito ay nagbibigay ng malinaw na mensahe ng pagtitiwala. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo ang iyong asawa. The most important message God wanted to tell Adam, bakit dinala pa niya ito kay Adan, ay para paalalahanan si Adan na pakaingatan niya ang kanyang asawa. Pakamahalin niya ang kanyang asawa. And the grandiose message God wanted to tell Adam, bakit dinala pa niya ito sa kay Adan, ay para paalalahanan na pagyamanin niya ang kanyang asawa. That's the message why God gave your wife to you. Para pakaingatan, para pakamahalin, at para pagyamanin. Iyon ang dahilan bakit binigay siya ng Diyos, dinala siya ng Diyos sa kay Adan. The same message, bakit ka dinalan ng Diyos ng asawa? Para pakaingatan, para pakamahalin, at para pagyamanin. Now, bago po tayo magtapos this morning, sino po rito? Alam niya, as a husband, bilang binigyan ng Diyos ng isang asawa, pinakaiingatan niya yung kanyang asawa. Sino po rito? Kaya niyang sabihin sa Diyos, Lord, hindi ko sinayang yung taong binigay mo sa akin. Dahil hanggang ngayon, pinakaiingatan ko siya. Pinakamamahal at pinakapagyayaman. Alam niyo po, again, pag naunawaan natin ang dahilan, bakit tayo tatay, bakit tayo asawa, bakit may ibinigay na asawa ang Diyos sa atin. Una, hindi ka lang naman makakatagpo ng kapahingahan sa Diyos. Hindi ka lang makapagbibigay ng magandang modelo sa mga anak mo. Higit sa lahat, magiging mabuti kang katiwala ng Diyos sa iyong asawa. Sino po rito gusto niyang manatili na mabuting katiwala ng Diyos sa kanyang asawa? Taas ang kamay. Yung mga lalaki, yung iba, hindi pa kaya o kalahati lang muna kasi tigre pa yung kanilang asawa. Alam niyo po, no matter whom God gave you, she deserved to be loved. Kahit sino pa yung binigay ng Diyos sa iyo, kahit meron ka pang nakikita na parang hindi mo gusto sa Kanya, still, galing siya sa Diyos. At alam ng Diyos, ikaw ang pinaka-perpektong tao para pakamahalin, pakaingatan, at pakapagyamanin ang babaeng ibinigay ng Diyos sa iyo. Pwede po ba tayong tumayo lahat? And as we sing this song, sino po rito naniniwala, dapat nare-recognize natin yung mga babaeng ibinigay ng Diyos sa atin. Alam niyo po,
isang bagay na hindi natin dapat nakakaligtaan, pasalamatan. Hindi lang ang Diyos, hindi lang yung mga anak na binigay sa atin ng Diyos, o hindi yung babaeng ibinigay ng Diyos sa atin. Tandaan mo, time will come, magkaroon ng pamilya ang iyong mga anak, pero may iiwan sa tabi mo yung babaeng ibinigay ng Diyos sa iyo.